Ako po si Ilyas O. Lagahino at ako po ay manonood ng No Limit Tangere, Kabanata 31 hanggang 45. Ito po ang aking reaction video. Natanto naman ni buod ng Kabanata 31 hanggang 45. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niyang magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pambungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang binging umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ipinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila, kaya hindi maintindihan ng mga Indio. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito panunumbat, sumpa at pagtutungayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na nang banggitin ng prayle ang tungkol sa mga kasalanan hindi namumumpisal na namatay sa bilangguan na walang sakramento sa simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinaparinggan ng prayle, pero nagsawalang kibo na lamang siya. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paralan. Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis. Nang sumunod na araw ay ipinakita ng taong dilaw kay Noel Juan ang paggamit ng panghugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paaralan ni Ibarra. Ipinapalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa nuno ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinangaan ito ni Noel Juan at tinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan na ni Padre Salvi ang seremonya at nagsibaba ang lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga taong naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubig mula sa kalo at kasabay nito ay ang pag-agiba ng balangkas. Napuno ng alikabukang paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang namatay, hindi si Ibarra. Nang sumunod na araw, naging panauhin ni Ibarra si Elias. Pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkarat ang kanyang mga kaaway. Sinabi ni Elias, taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay paralan. Hindi kakainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitawang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nahinayan naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula rito. Ito hindi naman sinang-ayon ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagawa ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Nagalitan akong maniwalang lubos sa Diyos sapagkat nawalan na ako ng tiwala sa Diyos. Wika ni Elias. Kalaunan, pinagpaalam na si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nananangaliman ang mga kilala at mahigapang tao sa bayan sa Diego. Nasa magkabilang dulo ng kapag si Ibarra at ang alcalde mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtaka ang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat ay umati sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan nang ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng baile ang pagtsyada kay Ibarra. Lalo uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit nang buong pati ni Padre Damaso ang nangyari sa ama ni Ibarra, ay hindi na nakapagpigil pa ang binaga. Hindi na luhong ni Ibarra ang baile at tangkang sasaksakin nang tigilan ito ng katipang si Maria Clara. Hulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis na kumala sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang mangyayari. Walang pasabi dumating sa bahay ni Kapitan Tiago ang Kapitan General, kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Si Maria Clara ay panay ang pagtangis dahil pinagbawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang ex-komunyon sa binata. Patuloy na inaano ng Manitilla Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa at magbibigay ng malaking limos upang mapawalang pisa ang pinakaw sa binata. Isa pa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa at siya kailanaan na maging manibawang patipad Maria. Lalo na si Dr. Dalaga at pati si Tia Isabel ay nagalit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng patipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Pinuwi ang mineral si Maria Clara dahil pumagit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ang general si Ibarra kahit pa sinabihan ni Padre Salvi na si Ibarra ay ex-humulgado, ngunit hindi ka pinasa ng general. Lumitaw na nakatagpo ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan General noong siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng general ang paghanga sa katalinuhan ni Ibarra. Ang mga paputok at sunod-sunod na pagtulog ng mga kampana ay mudyan ng pagsisimula ng posisyon. Ang lahat ay natigilan sa magandang pag-awit na Maria Clara ng Ave Maria Nicolod sa sanyo ng kanyang sariling piano. Kung nakatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, nakadama naman ang panungkutan si Ibarra. Nadarama niya ang mensahe ng tinig na kasing-ayuan ng kasintahan. Sa galit na napuno ng pagmumuni-muni ni Ibarra, nang paalanganan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Casilio at Crispin. Sa pagdaan ng posisyon, tanging ang tinitirhan lang Alvarez at ni Doña Consolacion ang nakasara ang pitana. Mahigpit na pinag-utos sa Alvarez
sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at baduy na pananamit na asawa. Narinig ni Doña Consolacion ang aming si Sisa. Inutusan ng Doña ang buwan disiplina papanikin ito. Inutusan niya si Sisa ng kumanta. Ngunit hindi agad ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galing niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawa-awang si Sisa. Sa isang Doña ay inutusan niya ang buwan disiplina pakantahin si Sisa. Muli niya inutusan si Sisa na sumayaw ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Doña at pinaglagati ko si Sisa. Nagalit ang Alvarez na makita ang pangyayari nito. Inutusan ang Alvarez sa isang kawan na gabitan, pagkainit at umuli ang mga sugat ito dahil bukas ay iharatin si Sisa kay mga gabing yun. Nasa ikalawang bahagi na ng mula nang dumating si Crisostomo Ibarra at ang nagtuwapig kay Maria Clara. Nang makita ni Padre Salvi na masaya nag-uusap ang magkasintahan, ang ganitong tumumo at nakipagkumprontasyon kay Don Filipo. Ngunit isa si Ibarra sa may pinakamalaking kapulit kung kaya hindi ganito maaari palisin. Dahil hindi nakapali si Ibarra, si Padre Salvi na lang ang umalis kasama ng ibang pari. Ilang sandali pa umalis din si Ibarra mula dahil sa kahihiyan nito. Habang nanonood ang lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na itigil ang pagtatanghal sa kadahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang Andres at ang senyora. Nagkagulo naman lahat ng hindi magbigay ni Don Filipo ang utos ng dalawang sundalo. Galit na galit ako ito dahil sa pagpapahinto ng tanghalan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinarap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigilin ang kabuluhan ng lahat. Ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at nalulong si Elias sa lugar ng mangyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Ibarra kaya inaliw ito ang sarili sa kanyang laboratorio. Maya-maya ay dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano rin ko napatigil ang kaguluhang nangyari sa plaza. Aniya, kilala niya ang kapatid na nauna sa kaguluhan dahil minsan na nitong niligtas ang kapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na rin si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pinat sa kaliwang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong dilaw. Natanong si Lucas kung magplano ang dami sa ibibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang ito sa ibang araw dahil may dadalangin pa ito. Tunog po ng pag-aalala ang bahay ni Kapitan Tiago dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Tebuti de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Henares na inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamalitan niyang siya 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang makapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ay nagkakagusto sa kanya. Hindi na dalawang isip na magpakasal dito ni Devotion na pagkamat pagpapit at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Devotion naman ay dati niya masukan bilang katulong sa ospital ng Espanya. Saplit na itong namasukan sa Batong Salvador na nag-iipot sa Russia. Dahil sa ito ay nakinay sa pagtulong sa navigasyon at naging masasakitin, ay pinababala ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Nang wala na tumutulong ng kababayan ay tinayaw itong magpanggap bilang isang doktor. Sila ay mag-asawang doktor na wala namang diploma. Habang nakayang merienda ang tatlo sa bahay Kapitan Tiago, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa Paris Linares. Matapos mag-uusap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala nito, debosyo na mapapagaling niya ang dalaga. Kinuha rin na doon niya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighanin naman si Linares at tatlo na rin nakaganda ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Naglakas si Maria sa nakita anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa Maria ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspak na ugali at matibong anyo ay parang palang malamputan ng dami. Tumitig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balgunahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal ng pari ang inaanak ni si Maria. Nang kumalman ang dagdahin ng pari, ipinakilala ni Doña Victorina sa Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw ni Damaso na si Carlos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nangangailangan ng trabaho at mapapangasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-asawa, sinabi ni Damaso na kakausapin niya na si Tiago. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng pag-ibig ni Lucas na hiningi umano ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatuloy siya ng luha na isinalaysay niya ang pakikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagalit ang Paris sa dramahan ni Lucas, kaya pinagkakuyan niya ito at nasalamat siya at hindi siya pinapalangkok ni Ibarra. Umalis na gumugulong-gulong si Lucas. Para Padre Salvi, ang hindi panikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na paggaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigang si Sina na hindi pa makasulat si Ibarra dahil ang balaba ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ex-komunikado. Nagsimula na ang pangungupisa ni Maria Clara kay Padre Salvi na pansinin. Isabel na hindi ito pinakikinggan ang kumpisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito.
Nandun ni Elias ang lugar ni Kapitan Pablo na itinutuloy niya bilang ama. Pareho nang walang kasama sa buhay ang dalawa, kung kaya't iminungkahi ni Elias si Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gustuhan ng Kapitan na maipagiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. Pinagsamantalahan ng kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagpintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapalit na babae. Pagkapalit hindi na matunayan o isala ay huli pa rin ang anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahirap ng mga gwardiya sibil nang pinagkinala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang selula. Lalo na kay Kapitan Pablo na lumusog sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang mga paghiganti. Nauna mga Elias sa salubin ng kapitan dahil minsan na rin niya inisip na magiganti, ngunit sa takot na baka may madami pang iba ay kinalimutan na lang ang hangarin na ito. Isa na may ni Elias ang kaibigan niya si Ibarra. Maaari ng mga tulong upang ipaabos sa general ang hinaing ng bumpayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon ng binata, ay makakamit nila ang katarungang hinahanap. Ngunit kung hindi naman, ay nangako si Elias na aanib ito sa kapitan. Ang mga aral naman po na natutunan ko ay kawalan po ng katarungan. Kasi po, ang mga Pilipino po ay hindi nakakakuha ng katarungan mula sa sistema na legal sa Espanya. Katulad po ni Ibarra, ay pinagbintangan po siyang nagrebelde sa ating bansa. Tapos pinarusahan po siya ng hindi makatarungan. Ito po yung mismong humighlight po talaga sa utak ko. Kasi po, kailangan po nating magkaroon po tayo ng katarungan po. Yun po.